nga, speaking of Aimee, mga kababayan, ang sabi ni Aimee, hindi na daw Marcos, natatawa talaga ako mga kababayan. Sabi ni Aimee, hindi na Marcos yung namuno ngayon sa Pilipinas, kundi Araneta na Romualdez. So, anong tawag mo kay BBM? Ano yung multo? Oh, sabi niya, hindi na Marcos ang namumuno ngayon sa ating bansa, kundi Araneta at Romualdez. Ito naman si Aimee, pinipilit maging Marcos, pero yung mukha niya, kamukha naman ni Arsenio. Yeah. Pilit na pilit Marcos ka ng Marcos, ikamukha ka naman ni Arsenio. Di ba, mga kababayan? Speaking of Aimee, ito. Dito, umpisahan natin, mga kababayan. Sabi dito. Senator Amy Marcos na hindi na isang Marcos ang may kontrol sa gobyerno kung hindi ang mga Romualdez at Araneta. Sa isang video na pinost na Wait lang mga kababayan, nahinto lumabas si Gemini. Urong natin konti ha. Pakinggan ninyo. Mga kababayan. Iginiit ni Senator Amy Marcos na hindi na isang Marcos ang may kontrol sa gobyerno kung hindi ang mga Romualdez at Araneta. Sa isang video na pinost ng senadora sa kanyang official page, sinabi niyang hindi papasok ang isang tunay na Marcos sa alyansa kasama ang mga politikong umano'y tumalikod sa kanilang pamilya noong 1986. Binanggit din niya na ang patuloy na pag-aangkat ng bigas at kawalan ng hustisya ay patunay na hindi na umano Marcos ang namumuno sa gobyerno. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Wala pang reaksyon ang Malacanang hinggil sa naging pahayag ng presidential sister. Di ba? Anong sabi niya? Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Alam mo, sa totoo lang, mas piliin ko pa yung Romualdez at Araneta kaysa magpaka-Marcos yung traidor naman, di ba? Mga kababayan, kung kayo papipiliin nyo, sino pipiliin nyo? Yung Araneta o Romualdez na patuloy ang galaw, patuloy ang gawa, hindi na iniintindi yung mga paninira ng mga Duterte. Kaysa maging Marcos ka nga, traidor ka naman, di ba? Alam niyo, sa totoo lang, Aimee, with all due respect sa'yo, Senadora Aimee, wala man akong problema kasi wala man akong pakialam sa politika Pero ako, bilang isang Pilipino, bilang isang citizen sa ating bansa, na hindi nakaranas ng naka-exile ng Hawaii, at hindi rin ako nakaranas na pinalayas sa Pilipinas, di ba? May karapatan din po naman siguro akong mag-react na talaga namang kung ikaw lang din naman ang papaniwalaan namin, wag na lang. Mas piliin ko na nga lang si Kibuloy maging presidente ng bansa kaysa sa iyo Tignan mo. Tignan mo. Presidente, kapatid mo. Pero anong ginagawa mo? 'Di ba? Siyan. Di ba, mga kababayan? Sa totoo lang, Ate Fanny Vlog, may galap shoutout. Siyan. Huwag ganyan. Sugar, inano ni Sian yung mga tuta. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, kung ako lang papipiliin, mas piliin ko yung Romualdez at Araneta ang maging advisor ni BBM kaysa naman sa ikaw maging advisor ni BBM. Walang mangyari sa ating bansa. Bakit? Yung iutos mo at ituro mo kay BBM, which is hindi galing sa iyo, kundi galing kay Sara. 'Di ba? Mas piliin ko pa yung Romualdez at Araneta ang mag-advise kay BBM kaysa sa mag-advise kay BBM, ikaw na kapatid, tapos ang ina-advise mo ay galing din sa kalaban. Di para lang din si BBM nagluto ng sarili niyang mantika. 'Di ba? Am I right, mga kababayan? Am I right, Mr. Chair? Mahirap kasi yung, 'di ba? Mahirap yung ganun. Kung makinig si BBM sa'yo, tapos lahat ng sasabihin mo ang papakinggan ni BBM, mas piliin na lang namin na si First Lady at si Romualdez
ang maging advisor ni BBM or magdikta kay BBM kaysa sa ikaw na kapatid ang magdikta kay BBM tapos galing lang din naman kay Sara para siyang nagisa sa sarili niyang mantika. Oh, pag sinabi mo, oh sige, wag mong papasukin yung Amerika kasi magkakaroon ng gulo niyan. Tataniman tayo ng bomba at gigirahin tayo ng China dahil sa mga Amerikano na yan. To, tapos ending, yung lupa natin unti-unti nang kinukuha, unti-unti nang kinakain ng China. Diba? Tapos, yung mga Duterte, kumakamkam, tumatanggap ng pera mula sa pondo ng China, diba? Para sa kampanya nila sa eleksyon, tapos si BBM naman, tudo-sunod sa'yo. Diba? Anong purpose ng pagtanggal ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Security Council nila Duterte, nila Sara, nila Arroyo, kung masusunod lang din naman ay ikaw? Diba? Oo, mas piliin namin mga kababayan, itong advice ni First Lady Lisa Araneta Marcos at ni Martin Romualdez. Di ba? At least si BBM hindi napapahamak. Oh, ito pa mga kababayan. Meron pa akong isang ipaparinig sa inyo. Wait lang. Naglulod pa eh. Mahaba-haba to sinasabi ni Aimee, mga kababayan. Di ba? Oo, much better. Ito, wait lang, mga kababayan. Ito yun, no? Pakinggan natin, ha? Mahina ang loading, eh. Ito, mga kababayan. Ako ay si Aimee Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Sabi ko sa kanya, kung hindi ka tumigil, nabukahin ko yung tatay ninyo, at tatapon ko siya sa West Philippine Sea. Di ba? Ma'am Ka-Vibes, mega love shoutout po. Narinig nyo, sabi ni Aimee, kapag Marcos ka, nagpatunay lang dito si Aimee na walang pananindigan, walang isang salita, mga kababayan. Bakit ko nasabing walang isang salita? Di ba? Tawag nga ni Boss Mike, Manang Aimee. Okay lang naman Manang kasi matanda na yan eh. Oo, ganyan talaga pag mga Ilocano, Manang. Pag Marcos ka, hindi ka makipag-alyado sa iyong mga kaaway. Putang ina, pakinggan nyo ito. Ako ay si Aimee Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Sabi ko sa kanya, kung hindi ka tumigil, nabukahin ko yung tatay ninyo, at tatapon ko siya sa West Philippine Sea. Akala ko ba? Oh my God! Diba? Ano yun, Aimee? Wala ka isang salita. Kapag Marcos ka, hindi ka makipag-alyansa sa iyong mga kaaway. Putang ina, nandun ka kay Sara. Si Sara ang nagsabi sa iyo na huhukayin yung tatay mo, itapon sa West Philippines. Bukod dito, mga kababayan, ito pa. Pangalawa. Pakinggan natin. Ako ay si Aimee Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Sabi ko sa kanya, kung hindi ka tumigil, nabukahin ko yung tatay ninyo, at tatapon ko siya sa West Philippine Sea. Diba? Ano yan, Aimee? Sinong boboto sa'yo? Sinong maniniwala sa'yo ngayon? Pakinggan natin yung isa. Ano naman tong isa? Ako ay si Aimee Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Sabi ko sa kanya, kung hindi ka tumigil, nabukahin ko yung tatay ninyo, at tatapon ko siya sa West Philippine Sea. Diba? Ngayon, mga kababayan, sino ginawa niyan tanga? Ako si Aimee Marcos. Kapag Marcos ka, hindi ka pwedeng makipag-alyansa sa mga politikong nagbintang at naninira sa pamilya nyo. Di ba? Kapag Marcos ka, hindi ka pwedeng makipag-alyansa, magbintang
sa mga politikong naninira at mga kababayan, oo. Sa kanya tumama ang sinasabi niya. Ma'am Janet Rosario, maraming salamat po ma'am sa iyong super sticker. Thank you so much. At kay Ma'am Evelyn Cowley, ayan, maraming salamat po ma'am. No? 'Di ba? Kaya mga kababayan, minsan natatawa ako mag-isip eh. Bakit ganito? Bakit ganyan? Oo. Kaya, Lakers at kay Sir Kendry and kay Maria Fi Palisok, Miguel of shoutout po. Kaya isa lang masasabi ko, kaya nga sabi kanina doon, sa mga bumuboto, sa mga kandidato, no, at sa mga sa harap ng mga butante sa Mandaluyong, ang sabi, sama-sama tayong babangon muli, sabi ni BBM. Kaya yung mga away-away na yan, hindi yan nakakatulong sa ating bayan. So speaking of away-away na yan, alam naman po natin mga kababayan, kung sino po ang mga nag-aaway-away ngayon. So wait lang ha mga kababayan, ilagay ko lang dito. Wait. Ayan. So ito mga kababayan. Florinda Rivera, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. Deleted happy birthday. Salamat po ma'am, belated happy birthday. And same lang sila sis niya. Yung mga sinasabi nila sa kanila tumama. Kaya nga, Francim YouTube, Miguel of shoutout po. So ito mga kababayan, yung sunod natin na pag-uusapan. Ito naman, Sara Duterte, mga kababayan, ay bumira kay PBBM. Ito na nga, mga kababayan, ang birada ni Sara.